Nag-aalala si Ye Ching-cheng. Si Old Man Ming naman ay mayabang. Ang isang atake na ito. Wala na ang matitira. Ito ang agwat ng antas. Nakuha mo na. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw si Wang Yang sa likod niya. Malapit ka nang mamatay pero wala pa ring pag-iingat. Talagang tanga ka. Habang nagsasalita, sinaksak niya ng espada ang dibdib ni Old Man Ming. Ano bang uri ng teknik ito? Hinugot ni Wang Yang ang espada. Anong uri ng teknik? Hindi ka pa karapat-dapat malaman. Agad na lumipad si Ye Ching-cheng at si Wu Xuanyi papunta sa kanya. Husband, kanina, ayos ka lang ba talaga sa atake na iyon? Pinawisan ako ng husto. Master, hayaan niyo po akong tulungan kayong suriin ang inyong katawan. Ngumiti si Wang Yang. Ayos lang. Tigilan mo na yan. Paano mangyayari sa akin ang kahit ano? Nakatayo sa isang tabi si Yun Mei Niyang at naisip. Si Kuya Wang Yang ay gwapo at malakas. At ang lakas niya ay hindi masukat. Mukhang magandang backer siya. Sa sandaling ito, aalis na sana si Wang Yang nang sinabi ng system. Master Host, huwag po kayong magmadali. Hindi pa tapos ang pag-compute sa reward ng quest. Nagtataka si Wang Yang. Reward? Hindi ba't computed na yan? Baka dumating na naman ang monthly period mo. Nagalit ang system at sumigaw. Manahimik ka. Ikaw ang may monthly period. Mukhang talagang malapit na. Nang makita ang hitsura ng system na parang hirap na hirap ilabas ang reward na ito. Nagtaka si Wang Yang at naisip. Ang system na ito, parang katulad siya nung nakaraan. Baka mga Heaven's Will fragments ang reward. Gaya ng inaasahan. Maya-maya, inilabas ng system ang isang piraso ng Heaven's Will fragment. Outstanding. Master Host. Nakuha na natin ang pangalawang Heaven's Will fragment. Agad silang pumasok sa Sea of Consciousness space. Nagmamadali ang system. Master Host, bilis. Ilagay ang fragment para makita natin kung anong pagbabago ang mangyayari. Nagtataka si Wang Yang. Anong ibig mong sabihin? Baka may bagay pa sa mundo na ito na hindi mo alam. Medyo na-awkward ang system at kinamot ang ulo. Ito ay Heaven's Will. Ang mga patakaran na bumubuo sa mundo. Ito ay kabilang sa pinakamataas na antas ng pag-iral. Sa kasalukuyan, hindi pa na-unlock ng system ang lahat ng mga karapatan. Hindi pa ito omniscient at omnipotent. Hindi pa omniscient at omnipotent. Kung alam ko lang, hindi sana ako niloko mo. Agad na inilagay ni Wang Yang ang Heaven's Will fragment sa Heaven's Will altar. Agad na ang kanyang antas mula Great Emperor Stage 9 ay umakyat sa Peak Great Emperor. Ang Dao of Flight ay umabot sa 9th rank. At ang Dao of Weakening ay umabot sa 8th rank. Excited na sumigaw ang system. Mabuhay! Mabuhay! Congratulate host sa isa pang pag-upgrade. Congratulate host sa pag-usad pa sa Heaven's Will. Sinabi ni Wang Yang. Sa wakas, umabot na ako sa Peak Great Emperor. Pero, ang Dao of Weakening na ito, parang medyo katawa-tawa. Master Host. Ang Dao of Weakening ay hindi gaya ng iniisip mo. Ang pag-activate ng karapatan ng Dao of Weakening ay maaaring itago ang inyong lakas. Upang hindi ito ma-detect ng mga method ng mga saint at mas mataas pa. Ito ay isang function ng pagpapanggap na walang laban. Pwede akong magpanggap na isang maliit na manok na bagong pasok sa Foundation Establishment Stage para pahirapan ng iba. Nakakainteresante talaga. Agad na hinaplos ni Wang Yang ang ulo ni Wu Xuanyi at sinabi. Wu Xuanyi, sige, habaran mo ng gamit at pera ang dalawang malas na ito. Mamaya, gagantimpalaan kita ng malaki. Opo, Master. Nag-aalala pa rin si Ye Ching-cheng at nagtanong. Husband, ang labanan kanina ay napakatindi. Ikaw, hindi ka nasaktan. Sumagot si Wang Yang. Paano ako masasaktan? Kanina, para lang i-crush sila. Kasing dali lang ng pagbaliktad ng kamay. Lumipad din si Yun Mei Niyang para makisali. Kuya Wang Yang, kanina, grabe ang pag-alala ko. Hindi ko inaasahan na ganoon ka pala kagwapo at kasing tapang. Talagang nakakakilig. At nagkaroon ng sagutan ng harem. Yun Mei Niyang, layuan mo ang aking husband. Sister Ching-cheng, bakit ka ganyan ka-tense? Wala ka bang tiwala sa iyong husband? Yun Mei Niyang. Tigilan mo na ang pag-arte dyan. Huwag mong isipin na hindi nakikita ng lahat ang iyong maliit na plano. Hindi ko inaasahan na ganoon ka pala katalino. Sister, sadyang plano ko talaga na ialay ang sarili ko bilang ganti sa brother sa pagliligtas ng buhay ko.
Agad na nagpalabas si Ye Qingcheng ng spirit energy. Ang kanyang cultivation ay nasa Emperor Realm Initial Stage. HMPH. Itong vixen na ito, kung maglakas loob siyang galawin kahit isang buhok ng aking husband, pupunitin ko siya hanggang maging abo. Hindi nagpatalo si Yun Mei Niyang at nagpalabas din ng spirit energy. Sister Qingcheng, gusto mo ba talagang makipaglaban? Isa akong Great Emperor Realm expert na. Ha, gumawa si Wang Yang ng dahilan para umalis. Sige, titingnan ko kung gaano karami ang nahanap ni Wu Xuani doon. Nakakatakot makita ang mga babaeng nag-aaway. Dali, tumakbo. Nanunood ang system ng palabas at tumawa ng malakas. Ha ha ha, Master Host. May araw ka rin pala. Sa sandaling ito, si Wu Xuani ay lumipad. Dala-dala ang tumpok ng gamit. At masayang nagulat, Master, na-strip ko na ang lahat ng mahalagang bagay sa kanila. Tiningnan ni Wang Yang ang tumpok ng gamit at nagpakita ng pagkamahihiya. Bakit napakahirap ng Mystic Moon Kingdom? Sa buong katawan, itong libro lang ang Saint Grade. Lahat ng iba ay basura sa Emperor Grade. Wu Xuani. Dalhin mo ang mga bagay na ito at hanapin mo ang pagkakataon na ibalik ang mga ito sa Spirit Sword Sect. Opo, Master. Kinabukasan ng umaga, ang mga tao at opisyal ay masiglang nag-uusap. Narinig mo na ba? Natalo na ng Great Sheng ang Mystic Moon Emperor. Maaga pa lang, kumalat na ang balita. Ang ating queen ay muling nagbigay ng malaking amnestiya at nag-exempt ng buwis. Pero, kung natalo ng Great Sheng ang Mystic Moon Emperor, baka maghayganti sila bilang isang bansa. Haha, huwag kang mag-alala sa walang kwentang bagay. Ang ating king consort ay matalino, malakas sa labanan, at walang kapantay sa mundo. Sa tingin ko, ang Mystic Moon Kingdom ang dapat mag-alala tungkol sa Great Sheng. Samantala, sa study room ni Ye Qingcheng, si Yun Mei Niyang ay nagpakita ng pagkaagrabyado at nagsabi, Kuya Wang Yang, ano ba talaga ang nagawa kong mali? Bakit ka ganyan ka-defensive sa akin? Kumunat ang noo ni Ye Qingcheng at malakas na humirit. Sa kasalukuyan, ikaw ay isa pa ring sospek sa pagpasok sa Great Sheng Dynasty. Dali, sabihin mo na ang lahat ng alam mo. Kung hindi, mananatili ka sa kulungan habang buhay. Oh, Sister Qingcheng, plano mo bang gamitin ito para makaganti? Ang bibig ko ay matigas. Lumingon si Ye Qingcheng kay Wang Yang at nagtanong, Husband, ano sa palagay mo? Bumantong hininga si Wang Yang. Miss Yun, sa tingin ko, mas mabuti pa kung makipagtulungan ka ng kaunti. Agad na nanunukso si Yun Mei Niyang. Kuya Wang Yang, hindi ko inaasahan na magaling ka pala sa paglalaro. Kung pupunta ka sa kulungan o sa sumi space, pwede akong sumama. Ha? Agad na inayos ni Wang Yang ang kanyang tindig at umubo ng ilang beses. Cough cough, Miss Yun. Mas mabuti pa kung magpakita ka ng kaunting dangal. Nagpakita si Yun Mei Niyang ng pagkalungkot. HMPH. Mga taong tulad ni Wang Yang. Talagang hindi nakakaintindi ng pahiwatig. Sige na, kung may mga tanong kayo, itanong nyo lang. Sasagutin ko lahat. Agad na nagtanong si Ye Qingcheng. Narinig ko na ikaw ay descendant ng royal family ng Mystic Moon Kingdom. Paano talaga inagaw ng pamilya Chu ang trono? Naalala ni Yun Mei Niyang at nagsimulang magkwento. 600 taon na ang nakalipas. Ako ay nag-cultivate mag-isa sa labas. Tinanggap ng aking ama ang pamilya Chu noong sila ay palaboy-laboy pa at walang tirahan. Hindi ko inaasahan na pagkatapos lamang ng mahigit 100 taon, inagaw nila ang korte at nilinlang pa ang aking ama na ipakasal ako sa kasuklam-suklam na Chu Tianchen. Sa engagement ceremony, sabay-sabay kumilos ang old ancestor ng pamilya Chu at ang mga elders ng pamilya Chu. Pinatay nila ang aking ama. Ako rin ay naging bilanggo. At inagaw ng pamilya Chu ang buong Mystic Moon Kingdom. Naisip ni Wang Yang, ang ama at anak na sina Yun Mei Niyang. Masyadong pabaya, inagaw ng iba ang kanilang lugar. At nag-organisa pa sila ng madugong kasal. Talagang masyadong melodramatic. Kaya pala ganyan kataray ang pamilya Chu. Sigurado ka na lubos mong naiintindihan sila. Hindi ba? Kung gayon, gaano nakalakas ang kanilang kasalukuyang lakas? Sumagot si Yun Mei Niyang. Kailangan ko ring pasalamatan si Kuya Wang Yang sa pagtulong sa aking patayin si Chu Tianchen at Chu Shiming. Ito ay direktang nagpahina sa kalahati ng mga experts ng pamilya Chu. Ang pamilya Chu, sa kasalukuyan,
ay malamang na mayroon na lamang si Chu Shishan at ang matandang hindi namamatay na iyon. Ang kanilang lakas ay hindi rin mas mataas kaysa kay Chu Shiming. Sinabi ni Ye Chingcheng, kung dalawang matanda na lang ang natitira sa pamilya Chu. Kung gayon, lipulin na lang natin sila kaagad. Ano? Aking asawa, baka, pag-isipan mo muna. Naisip ni Wang Yang nang may pag-aalala. Tiyak na malilipol ang pamilya Chu. Pero masyadong abala ang pagpuksa sa 9 na henerasyon ng pamilya. Kung sakaling makaligtaan ang isa, baka magkaroon pa ng mga problema. Nanunood ng palabas ang system sa isang tabi at tinakpan ang bibig nito. Palihim na tumatawa. Agad na tumayo si Ye Chingcheng at kinaway ang kanyang kamay. Napagdesisyonan ko na. Tatawag ako ng mga tao upang ipaalam ang aking utos, ipagkakaloob ang titulo ng Great Marshal ng hukbo ng buong mundo sa King Consort. Agad na pipiliin siya at paparangalan sa altar upang maging general sa kampanya laban sa Mystic Moon Kingdom. Nagtataka si Wang Yang at naisip, ano? Ang War Fanatic Empress, hindi ba niya gustong lipulin ang pamilya Chu? Bakit naging paglipol na ng bansa? Napaluha si Yun Mei Niyang sa pagkaantig. Kuya Wang Yang ay napakalakas. At dahil sa akin, naglunsad siya ng gyera upang lipulin ang isang bansa. Talagang naantig ako. Walang magawa at nawalan ng salita si Wang Yang. Sumigaw, manahimik ka. Tigilan mo na ang pagsingit dyan sa tabi. Sinabi ni Ye Chingcheng, huwag kang mag-alala. Ang paghihiganti para sa iyong bansa at pamilya ay gagawin ko para sa iyo. Tumawa ng malakas si Yun Mei Niyang. Kung gayon, salamat. Little Sister Empress, naisip ni Ye Chingcheng. Tiyak na babagsakin ko ang Mystic Moon Kingdom at puputulan ko ang lahat ng ilusyon ng isang vixen na katulad mo. Naisip ni Yun Mei Niyang. Hintayin mo, pagkatapos sirain ang pamilya Chu at muling makuha ang trono. Sa panahong iyon, iaalay ko ang buong kaharian kay Kuya Wang Yang. Magiging magka-level na tayo. Naisip ni Wang Yang. Sige na. Pagkatapos sirain ang pamilya Chu at gibain ang Mystic Moon Kingdom, malamang ay magkakaroon na ako ng mahabang bakasyon. Sa tabi niya, tumawa ng malakas ang system. Sa pagkakataong ito, may magandang palabas tayong mapapanood. Nakaupo si Wang Yang sa upuan at nagsabi, HMPH, hindi ba maaaring hintayin natin ng ilang araw bago salakayin ang Mystic Moon Kingdom? Nag-honeymoon pa tayo. Sumagot si Ye Chingcheng. Anong honeymoon? Walang ganyang klase ng kayamanan sa 4 seas and 8 wildernesses. Kamamatay lang ni Chu Tianchen. Tiyak na magulo ang Mystic Moon Kingdom. Kung hindi ngayon magpadala ng hukbo, kailan pa? Lumingon siya sa dalawang taga-silbi sa tabi niya at sinabi, kayong dalawa, dali, tulungan niyo ang King Consort na magpalit ng damit. Huwag ninyong palampasin ang magandang oras para sa seremonya ng pagpapadala ng hukbo. Opo, kamahalin. Si Wang Yang ay hinatak na lang ng dalawang taga-silbi. Empress, mahal ko, may social phobia ako. Hindi ba ako pwedeng sumama? Sumigaw si Ye Chingcheng. Hindi pwede. Maya-maya, igagawad ko pa sa iyo ang titulo bilang Great Marshal upang pamunuan ang hukbo ng buong mundo. Kasabay nito, sa kabisera ng Mystic Moon Kingdom, ang unang prinsipe ay matagal nang tumutulong sa Emperor sa pamamahala ng mga gawain ng korte. Napakaangkop niya na maging tagapagmana ng trono. Ang bansa ay nasa kritikal na sandali. Ang trono ng Emperor ay dapat ipasa sa isang malakas na individual. Iminumungkahi namin na agad na salubungin ang unang prinsipe upang patatagin ang korte. Prime Minister, ang unang prinsipe ay iyong estudyante. Siya ay palaging matalino at kalmado. Hindi ba't dapat mo siyang suportahan? Ang ikalawang prinsipe ay estudyante mo rin. Malinaw ang kanyang pag-iisip at mapagpas siya. Nakikita iyan ng lahat. Bumantong hininga si Chi Wenyuan at naisip. Isang grupo ng mga tanga. Hindi pa malinaw ang sitwasyon sa Mystic Moon Kingdom. Nagmamadali na silang pumili ng panig. Talagang naghahanap sila ng kamatayan. Bigla, may sumigaw. Anong kaguluhan ito? Ako ang master ng Mystic Moon. Ang mga opisyal ay nagulat nang makita ang taong iyon. Paano siya narito? Ito ba si Dong Yu? Ito si Chu Tians. Sa tabi niya si Chu Shishan. Lahat kayo, pakinggan nyo. Agad na ihanda ang seremonya ng pag-akyat sa trono. Kailangan kong mabilis na makuha ang kontrol sa Mystic Moon. Ang mga opisyal ay agad na nagpakita ng paghamak at pagtutol. Chu Tians, ikaw ay anak lamang ng 7 concubine.
Sa usapin ng relasyon, ikaw ay nakababatang kapatid lamang ng Emperor. Ano ang karapatan mo na pagtinginan ang trono ng Emperor? Chu Tians, dali, bumaba ka. Isang opisyal ang nagtanong kay Chu Shishen. Old Ancestor, paano natin haharapin ang mga taong ito? Malakas na humirit si Chu Shishen at sumagot. Patayin silang lahat. Agad na ang mga opisyal. Ang iba ay naputulan ng kamay. Ang iba naman ay namatay agad sa lugar. Pagkatapos noon, madaling umakyat sa trono si Chu Tians nang walang sino man ang naglakas loob na lumaban. Sa kabilang banda, sa Great Sheng Dynasty, ang mga opisyal at general ay sabay-sabay na sumigaw. Mahal na Empress, mabuhay! Mahal na Empress, mabuhay ng libo-libong taon! Kamahalan, ang King Consort, mabuhay! Kamahalan, mabuhay ng libo-libong taon! Narinig ko na muling na-promote ang Supreme Zhangzu, Sovereign Sect Master. Kaya ang posisyon ng Spirit Sword Sect ay umangat din. Naisip ni Liu Wuyai. Hindi ko alam kung isasama ako ng Supreme Zhangzu, Sovereign Sect Master, sa kampanya sa pagkakataong ito. Naisip ni Qing Zhao. Ang daming abala. Ang master ko ay mas gwapo pa kaysa kahapon. Naisip ni Wu Xuani. HMPH. Ang lahat ng atensyon ay nakuha na ni Ye Qingcheng. Nakakainis talaga. Naisip ni Yun Mei Niyang. Sumigaw ang female national preceptor. Ang magandang oras ay dumating na. Simulan na ang seremonya ng paghahandog sa langit. Nagsindi si Wang Yang ng 3 insenso at naisip. Ang seremonya ng paghahandog sa langit na ito ay talagang isang malaking kaganapan. Hindi ko alam kung ilang rounds pa ang kailangan. Sana matapos na ito agad. Muling sumigaw ang female national preceptor. Tapos na ang pagpaparangal sa langit. Basahin ang proklamasyon. Malakas na sinabi ni Ye Qingcheng. Hindi pinapansin ang international relations. Nilabag ang hangganan ng Great Sheng. Ito ang unang krimen. Inabuso ang kapangyarihan. Inapi ang mga tao. Ito ang pangalawang krimen. Pagkatapos, kinuha niya ang isang token at ibinigay kay Wang Yang. Husband, kasalanan ko ang lahat. Bagong kasal pa lang tayo at kailangan ko nang ibigay sa iyo ang mabigat na tungkulin na ito. Talagang hindi ko matiis. Ayos lang. Ayos lang. Pupunta ako at mabilis na babalik. Tiyak na aabot pa tayo para mag-honeymoon. Naisip ni Wang Yang ng malungkot. Nakakasakit ng ulo talaga. Ano kaya ang sasabihin ko pag sumumpa na ako? Agad na sinabi ng system. Master Host, subukan ang bagong AI assistant na ito. Matutulungan ka nito sa lahat ng problema mo. Ang pagsulat ng 5,000 salitang panunumpa sa isang segundo ay hindi problema. Sumigaw si Wang Yang. Manahimik ka. Gusto ko lang magpahinga. Hindi maging paralyzed. Huwag mong ayusin ang lahat ng ganyan kaklaro. Tsaka, kailan ko ba matatapos basahin ang 5,000 salita? Okay na, Master Host. Mawawala na ako agad. Kinabukasan, lumapit si Wang Yang sa harap ng madla at sinabi, ang Mystic Moon Kingdom ay kailangang salakayin. Kailangan natin silang salakayin. Pag-isipan nyo, kalmado tayong nagdidiriwang sa kasal. Masaya tayong nakikinig ng musika. Tapos bigla silang dumating para kidnapin ang bride. Kaya, ang pagkakaroon ng Mystic Moon Kingdom ay hindi ang pinakamagandang araw. Itinaas niya ang token at sumigaw. Magpatuloy sa kampanya. Ang mga general at sundalo ay sabay-sabay na sumigaw. Patayin ang mga rebelde. Give aid ng Mystic Moon. Patayin ang mga rebelde. Give aid ng Mystic Moon. Sa kabilang banda, sa Mystic Moon Kingdom, sinabi ni Qi Wenyuan. Kamahalan. Ayon sa ulat mula sa frontline, nagpadala ang Great Sheng Dynasty ng 200,000 hukbo. Sa ilalim ng pamumuno ng King Consort na si Wang Yang. Naghahanda na silang lusubin ang ating hangganan. Nang marinig iyon, nagpakita si Chu Tians ng paghamak. Napaka-inosente. 200,000 hukbo lang. Gusto nang sirain ang Mystic Moon Kingdom. Sino ba ang nagbigay sa kanila ng ganoong kumpiyansa? Sumagot si Qi Wenyuan. Kamahalan. Bagaman ang 200,000 hukbo ay hindi nakakabahala, si Wang Yang ay isang malupit na kalaban. Kahit ang Immortal Emperor. Sin-interrupt ayon ni Chu Tians at sumigaw ng galit. Manahimik ka. Kailan pa naging turn mo na ituro ako at maghusga? Ikaw na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Bumantong hininga si Qi Wenyuan at naisip. Si Chu Tians ay hindi kasing galing ng isang Immortal Emperor. Mukhang malapit nang masira ang Mystic Moon Kingdom.
Nagpatuloy si Chu Tian sa pagsasalita. Dahil ganyan ka katapat, inuutusan kita na mamuno ng 1,000,000 malakas na sundalo sa kampanya upang puksain ang mga walang silbi na mga malalakas na tao ng Great Sheng. Natakot si Qi Wenyuan nang marinig iyon. Ano? Utos mo na ako ang lumaban kay Wang Yang. Kinabukasan, dinala ni Wang Yang ang 20,000 tropa sa hangganan ng Mystic Moon Kingdom. Ang mga sundalo ay lahat excited. Hindi inaasahan na may araw din pala na makakaganti tayo. Great Sheng. Talagang nakakapanabik. Oo nga, salamat sa King Consort na paulit-ulit na kumilos. At pinatay pa niya si Chu Tianchen. Talagang nakakatuwa. Haha, pagkatapos ng laban na ito, uuwi na ako para bumili ng lupa at mag-asawa. Si Wang Yang naman ay nakaupo sa kanyang palanquin. Nag-iisip mag-isa. Ang pamamahala ng 20,000 tao. Pagkain at pang-araw-araw na buhay. Napakalaking abala. Hindi pa yata kasing dali ng palihim na pagpasok at pagpatay sa buong pamilya Chu. Agad na nag-anunsyo ang system. Na-detect na gustong pamahalaan ng host ang hukbo. Handa na ay activate ang Invincible National War System. Medyo nagtataka si Wang Yang. Ano? Mayroon palang ganyang klaseng bobo na system na kailangan lang i-click at mananalo na. Mayabang na itinuro ng system. Wala lang na hindi kayang isipin ng host. Pero wala namang hindi kayang gawin ng system na ito. Ang Invincible National War System ay magpapakita ng basic information ng dalawang bansa at ikukumpara ang lakas ng bansa sa main interface. Tiningnan ni Wang Yang ang information panel. Lugi ng 500, panalo ng 3,000. May mali ba itong asong system na ito? Ako ay pick Great Emperor pa rin naman. Bakit ganyan kakulangan sa respeto? Host, ang gyera ay hindi lang tinitingnan ng numero sa papel para makapagpas siya ng panalo o talo. Marami pang ibang factors na pwedeng magbago ng resulta. May punto ka rin. Kung ganoon, saan naman naging invincible ang system na ito? Ito, ang Invincible National War System ay may maraming function. Tulad ng real-time battlefield surveillance, intelligent marching support system, at intelligence system mula sa RAMORS. National War Arsenal System. Tigil. Nagtaka si Wang Yang at binuksan ito para tingnan. Ano? FOE, pampasabog, firecrackers. Itong asong system na ito. Mapapalitan ba yan? Hindi. Host, gusto mo ba talaga nito? Sabi ko, system. Pwede mo ba akong bigyan ng konting FOE, pampasabog, firecrackers, para paglaruan? Dear host, ito ay isang Shanxia, Immortal Hero, World. Masyadong panloloko ang paggamit ng FOE, pampasabog, firecrackers, sa gyera. Kung ganoon, okay ba itong Invincible National War System mo? Hindi ba pwedeng maging mas flexible? Master Host, pakiusap, maghintay po kayo ng sandali. Bibigyan kayo ng system ng 100.000 National War Points muna. Pagkatapos ay i-update ang shop. HMM. Tama iyan. Tingnan ko nga kung ano ang mga interesante na bagay. Buti na lang. Nakalaan na ang System Shop Function Interface. Naisip ng system. Tiningnan ni Wang Yang ang shop. Divine Fire Ice Thunder Cannon. 1,000 points lang bawat isa. Sobrang mura. Kumuha ako ng 50 piraso muna. Pero, pangit ang disenyo. System. Magdagdag ka nga ng ilang illusion sets para sa akin. Sige po, hindi problema, Master Host. Sa pagkakataong ito, kawawa ang kabilang panig. Naisip ng system ng may pag-aalala. Kinabukasan, sa kampo ng Mystic Moon Army. Sa loob ng main tent, ang pangunahing hukbo ng Great Sheng Dynasty ay nakakampo ng hindi hihigit sa 10 milya ang layo mula sa atin. Ayon sa ulat ng mga scout, mahigit 10,000 sundalo lang sila. Ganun lang kadami. Hindi pa nga sapat para lunukin ng isang subo ang ating 30,000 vanguard. General, hindi pa malinaw ang sitwasyon ng kalaban. Nabalitaan na si Wang Yang ay kasama rin sa pormasayon ng hukbo ng kalaban. Iminumungkahi ng inyong abang lingkod na panatilihin ang depensa at hintayin ang reinforcements. Sumagot ang general, Hai Yulin, 30,000 laban sa mahigit 10,000. Nasa atin na ang kalamangan. Gaano man kalakas si Wang Yang, hindi niya tayo lahat mapapatay. Sinabi ng isang deputy general. Pero general, sinabi ni Prime Minister na huwag kumilos ng padalos-dalos.
Maghintay na lang tayo hanggang sa dumating siya at pagkatapos ay magdesisyon. Ngunit nagmatigas ang general at hindi nakinig. HMPH. Isang henerasyon ng anak ng langit. Isang henerasyon ng mga opisyal. Matagal nang nawala ang kapangyarihan ni Qi Wenyuan. Itong bobo na ito ang general ng Mystic Moon Kingdom. Si Gao Yulen. Ipagutos sa buong hukbo na sumalakay. Lipulin ang pangunahing hukbo ng Great Sheng. Kumain na ba kayo? Sa kabilang banda, sa kampo ng Great Sheng Dynasty, nagsimulang tumunog ang tambol. Lahat ng sundalo ay handa na sa laban. Nagutos si Wang Yang, ayusin ang porma sayon at sumulong. Sinabi ng isa, ang kalaban ay 30,000 elite soldiers. Bihasa sa labanan. Makakapanalo ba tayo? Umiling ang sundalo sa tabi niya at sumagot. Hindi ko alam. Pero tiyak na hindi hahayaan ng King Consort na matalo tayo ng husto. Si Qing Zhao ay nagbigay kay Wang Yang ng ubas at nagtatakang nagtanong. Master, malakas ang pag-atake ng kalaban. At 30,000 hukbo pa sila. Sigurado ba tayong mananalo? Kalmadong sumagot si Wang Yang. Huwag kang mag-alala. Nasa ilalim ng aking kontrol ang lahat. Naisip niya. Pero, itong Gao Yulen na ito, talagang marunong makinig sa utos. Direktang inilabas pa ang buong hukbo. Kung ganoon, hindi ko na kailangan pa ng abala. Agad na nanunuyo ang system. Master Host, ang inyong talino ay higit sa karaniwan. Ang system ay sabik din na makita ang susunod na labanan. Sa kabilang banda, sa malaking hukbo ng Mystic Moon, isang scout ang tumakbo pabalik upang magulat. General Chu. Natapos na ng kalaban ang pag-ayos ng kanilang porma sayon. Agad na nagutos si Gao Yulen. Sige, una, hayaan ang mga archers na tirahin sila. Kapag hindi na nila kaya, sumalakay ang buong hukbo upang puksain ang mga hindi nakakaalam ng kanilang lugar. Agad, sunod-sunod na mga pana ang parang ulan na pinakawalan. Ang mga sundalo ng Great Sheng ay nagtipon sa isang lugar. Sumigaw ang isang target na tinamaan. Taas ang kalasag. Taas ang kalasag. Agad na naitayo ang isang matatag na protektibong shield. Naisip ni Wang Yang, ang mga baguhang ito, wala man lang depensa. Bakit sila nagpapanik? Sige, magpanggap tayong natalo at lokohin natin sila ng kaunti. Iutos sa lahat na umatras ng 100 hakbang. Sumigaw ang tagapaghatid ng utos. Utos mula sa frontline. Mabilis na umatras. Agad na kinuha ng mga sundalo ng Great Sheng ang kanilang mga kalasag at tumakbo. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Gao Yulen. Ha, gaya ng inaasahan. Hindi na nila kaya. Lahat, pakinggan niyo ang utos. Sumalakay ang buong hukbo. Durugin ang Great Sheng. Ang mga sundalo ng Mystic Moon ay may matinding sigla at sumugod. Patayin, patayin, patayin. Durugin ang Great Sheng. Ngumiti si Wang Yang. Itong mga tao talaga, madaling maloko. Oras na para ipakita natin sa kanila ang kalupitan ng gyera. Dali, ilabas nyo ang aking mga kanyan dito. Agad na kinaladkad ang ilang dosenang malalaking kanyan. Nagtataka ang mga sundalo ng Mystic Moon. Ano iyan? Isang sundalo ng Great Sheng ang nagwagayway ng bandila at sumigaw. Agad nilang nilagyan ng mga talisman ang mga kanyan at sumigaw. Paputok, boom, sunod-sunod ang malalakas na pagsabog. Bago pa man makapag-react ang mga sundalo ng Mystic Moon, sila ay pinutol-putol na ng pagsabog. Ang lakas ng pagsabog ay lubos na nakakatakot. Nagbago ang kulay ng mukha ni Gao Yulen. Ano ba talagang uri ng sandata ito? Bakit ganyan kalakas? Kinaway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Ang galing. Nagkawatak-watak na ang kalaban. Ipasa ang utos. Sumalakay ang buong hukbo. Lahat ng kanyan ay target ang likod ng hukbo ng kalaban at paputukin. Agad na sumulong ang mga sundalo ng Great Sheng. Sinasamantala ang kanilang panalo. Samantala, si Gao Yulen ay nagsisigawan at nananakit ng kanyang mga tao. Isang grupo ng mga walang silbi. Tumayo kayo para sa akin. Huwag kayong aatras. Sa mismong sandaling ito, isang bala ang lumipad at sumabog. Pinaputok ang kanyang katawan. Ay ito, hindi maaari. Wang Yang ay tiyak na nakipagsabuatan sa masasamang nilalang mula sa labas. Mabilis. Ang malaking hukbo ng Mystic Moon ay nagkawatak-watak at nagkahiwa-hiwalay. Walang bilang ang namatay. Si Wang Yang ay nakaupo sa kanyang lugar. Nanunood ng laban at naisip. Ang bilis na matay ng kalaban.
Mas madali pa ito kaysa sa pakikipaglaro sa mga AI dati. Bigla niyang napansin ang notification, ang Chief General ng kalaban, si Gao Yulen, ay namatay. Congratulate, host, sa pagkamit ng tagumpay. Agad na lumitaw ang system. Congratulate, Master Host, sa inyong unang kampanya. Nanalo kayo. Nagtataka si Wang Yang. Ha, nanalo na tayo. Sumagot ang system. Aba, oo naman. Ito ang ultra-strong National War System na ginawa ng system. Pagdating ng kalaban, durugin lang sila. HMPH. Kung ganoon, nasaan ang aking National War Reward? System. Hindi mo naman siguro nakalimutan na magbigay ng reward. Hindi ba? Paano makakalimutan? Ipinaghanda na kayo ng system ng isang natatanging reward. Oh, magaling ang reward na ito. Dali, ibigay mo sa akin para masubukan ko agad. Sandali, Master Host. Ito ay isang malaking sandata. Ilang sandali pagkaraan, sinimulan ng mga sundalo ng Great Sheng ang paglilinis ng battlefield. Gaya ng inaasahan. Napakalakas ng foe cannon ng King Consort. Buti na lang, nasa panig natin siya. Kung hindi, ano pa ang ginagawa nyo dyan? Mabilis na linisin ang battlefield. Isang bilanggo na kontrolado ang nagsabi. Wang Yang ay siguradong nakipagsabuatan sa masasamang nilalang mula sa labas. Kung hindi, paano lalabas ang ganyang klaseng nakakatakot na sandata? Manahimik ka. Agad na malakas na tinapakan ni Wu Shuani ang ulo niya sa lupa. Kung marinig ko pa kayong magsalita ng kung ano-ano, ililibing ko kayong lahat ng buhay. Pagkatapos nito, hinayaan niya ang mga sundalo na dalhin ang mga bilanggo at umalis. Naisip niya, nakakainis talaga. Agad na nalipol ang kalaban nang lumabas sila. Wala akong pagkakataon na kumilos. Bigla, isang boses ang nagsabi, Wu Shuani, nasaan ka? Dali, punta ka rito. Agad na nagpakita si Wu Shuani ng masayang ekspresyon. Opo, Master. Agad na pupunta ako. Naisip niya, mukhang hindi ako nakalimutan ng Master. Sa wakas, magkakaroon din ako ng pagkakataon na ipakita ang aking sarili. Agad na nagmamadali si Wu Shuani pabalik. Master, naghahanda ba kayo para sa susunod na labanan? Pakiusap, hayaan niyo po akong mamuno. Si Wang Yang, na nakahilig ang ulo sa hita ni Qingjiao, ay sumagot, sa ngayon, hindi pa kailangan. Mayroon akong medyo magandang magic treasure na ibibigay sa iyo. Nagpakita si Wu Shuani ng pagkalungkot at tumalikod. Ang magic treasure na ito ay itim na itim. Ang pangit, at hindi comfortable gamitin na parang sibat at spear. Itinuro naman ni Wang Yang ang gilid ng bundok na butas-butas dahil sa foe cannon. Nakikita mo ba ang gilid ng bundok sa likod? Kaya mo bang gawin ang ganyang klase ng epekto? Nagsimulang mag-alangan si Wu Shuani. Kung nandito ako, hindi ko kaya. Nagpatuloy si Wang Yang sa pagsasalita. Sa susunod, dalhin mo ang magic treasure sa kabila at mamuno ka para sa akin para masubukan ko. Nang marinig iyon, medyo nasiyahan si Wu Shuani. Talaga, ang galing. Hindi ko bibigwin ang Master. Naisip niya, dahil regalo ito ng Master. Tiyak na napakalakas nito. Sa kabilang banda, sa kampo ng Mystic Moon Army, 2 scout ang tumakbo pabalik upang magulat. Ang mga tao tulad ni Qi Wenyuan ay nagulat at hindi makapaniwala. Paano nangyari iyan? Paano nalipol ang buong hukbo? Kahit na magpakawala tayo ng 30,000 baboy, hindi sila kayang patayin lahat ni Wang Yang sa isang iglap. Napakakakaiba. May tinatago ka ba?